Alam mo yung tao na hindi maingay sa social media, hindi nagpaparamdam lagi. Pero pagdating ng panahon ay biglang may bagong kotse, bagong bahay, o biglang nag-a-announce ng business expansion. Hindi yan swerte, hindi yan inheritance. Yan ay resulta ng isang ancient principle na ginagamit ng mga milyonaryo simula pa noong 1920s. Ang mga taong tahimik, ang mga taong hindi naghahasik ng bawat plano nila sa hangin, ay may alam na hindi mo alam. Sila yung mga taong nakatap sa isang frequency ng universe na hindi accessible. Sa mga taong palaging nag-a-announce, palaging nag-e-explain, palaging nangangailangan ng validation. Tingnan mo ang mga tunay na mayayaman sa Pilipinas. Yung mga old money families, yung mga self-made billionaires, hindi sila yung maingay, hindi sila yung laging may pa-motivational quote sa Facebook. Tahimik lang sila, pero ang galaw, strategic. Ang bawat kilos, calculated. At dito papasok ang isang revelation na babaguhin ang buhay mo. Ang silence ay hindi weakness. Ang silence ay power. Ang silence ay ang pinakamalakas na frequency para i-attract ang wealth, ang opportunities, at ang success na gusto mo. Kaya kung napansin mo na yung mga palaging may sinasabi tungkol sa kanilang mga pangarap ay yung mga taong hindi umuusad, may rason yan. At ngayong video na ito ay maglalahad ng eksaktong rason kung bakit. Sa loob ng 10 minuto, malalaman mo kung bakit ang mga tahimik na tao ay mas mabilis yumaman. Kung bakit ang mga taong hindi nag-a-announce ng bawat move ay mas successful. At kung paano ka magiging parte ng grupo na yan. Hindi ito typical na motivational talk. Ito ay based sa teachings ng pinaka-influential wealth mentor ng century, ang taong nag-interview ng 500 millionaires para matuklasan ang formula ng success. Ang taong natuklasan na ang mayaman ay may isa pang sikretong ginagawa na hindi ginagawa ng mahirap. At yung sikreto na yan, nasa silence, nasa pagiging tahimik, nasa paggalaw ng walang announcement. Kaya kung ready ka ng lumevel up, kung gusto mong maintindihan bakit yung mga classmate mo na tahimik lang noon ay mas successful na ngayon kaysa sa mga naging puro salita, panoorin mo to hanggang dulo. Kasi ang bawat segundo ng video na to ay may kasamang principle na pwedeng magdulot ng quantum leap sa financial situation mo. Yung tipong pagbalik mo next year, hindi ka na yung taong nag-struggle. Ikaw na yung tahimik na nag-level up. Pero bago tayo mag-dive deep sa mechanics ng power na ito, kailangan nating harapin ang isang malaking hadlang. Ang crab mentality ng Pilipino. Alam mo yon? Pag sinabi mong may plano ka, may pangarap ka, may business idea ka, ano yung unang reaction ng karamihan? Hindi support, hindi encouragement, kundi doubt, kundi skepticism, kundi yung mga tanong na, sigurado ka ba dyan? Baka ma-scam ka, baka hindi yan mag-work sa Pilipinas. At yan ang number 1 dream killer sa bansa natin. Hindi ang kawalan ng capital, hindi ang kawalan ng education, kundi ang toxic energy ng mga taong gusto kang i-pull down sa level nila. Kaya nga ang mga tunay na achievers, ang mga tunay na nag-succeed, ay natutunan na ang unang rule: stop announcing, stop explaining, stop seeking validation. Kasi ang bawat beses na sinasabi mo ang plano mo sa taong hindi naka-align sa vision mo, parang binubuka mo ang safe ng energy mo at hinihayaan silang magnakaw. Hindi nila sinasadya, pero ang kanilang doubt, ang kanilang fear, ang kanilang limiting beliefs ay tumatago sa subconscious mind mo at dun nagsisimula ang self-sabotage. Kaya nga ang mga milyonaryo, ang mga taong talaga naman nag-succeed ay tahimik lang hanggang sa tapos na, hanggang sa proven na, hanggang sa undeniable na ang resulta. Ngayon, eto ang hamon ko sa iyo. Ang like button sa video na ito ay hindi ordinaryong button. Yan ay isang act of affirmation. Yan ay ang unang action mo na nagsasabi sa universe, ready na ako. Ready na akong tanggapin ang information na ito. Ready na akong maging parte ng grupo na alam ang sikreto. Kasi tandaan mo, ang universe ay tumutulong sa mga taong kumilos. Hindi sa mga taong nanonood lang, hindi sa mga taong nag-o-observe lang, kundi sa mga taong nag-commit. Kaya kung totoo na gusto mong mag-transform, kung gusto mong mag-shift ang energy mo from scarcity to abundance, click mo yan like button ngayon. Hindi para sa akin, para sa sarili mo,
para sa signal na ipapadala mo sa cosmos na ready ka nang mag-level up. At habang nandito ka pa, subscribe na rin. Kasi ang channel na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para lang sa mga taong willing mag-invest ng time para sa financial education, para sa mga taong naiintindihan na ang pera ay hindi evil. Ang pera ay tool. Ang pera ay amplifier ng kung sino ka talaga. At kung good person ka na may pera, mas marami kang matutulungan, mas malaki ang impact mo, kaya huwag kang mahiya na gusto mong yumaman. Yan ay natural, yan ay primal, yan ay kailangan mo para mabuhay ng may dignidad sa mundo ngayon. Narinig mo na ba ang principle na energy flows where attention goes? Yan ay hindi new age mumbo-jumbo. Yan ay quantum physics. Yan ay psychology. Yan ay napatunayan ng mga sikat na estudyante ng human behavior. At dito papasok ang discovery ng isang lalaking nag-dedicate ng buong buhay niya para intindihin kung bakit ang ilan ay yumayaman at ang ilan ay nananatiling mahirap kahit pareho lang naman ang skills, pareho lang ang IQ, pareho lang ang resources. Ang lalaking yan ay nag-interview ng 500 self-made millionaires at billionaires sa buong Amerika. Nag-spend siya ng 20 years para obserbahan ang habits nila, ang mindset nila, ang rituals nila. At ang natuklasan niya ay revolutionary. Hindi tungkol sa hard work lang, hindi tungkol sa diskarte lang, kundi tungkol sa isang invisible force na tiniterm niya as controlled attention and energy. Ang mga taong yumayaman ay hindi nagwa-waste ng energy sa unnecessary conversations. Hindi sila nag-e-explain ng kanilang vision sa mga taong hindi makakaintindi. Hindi sila nag-a-announce ng kanilang moves bago ito mangyari. Bakit? Kasi alam nila na ang bawat announcement ay nag-dilute ng power. Ang bawat paliwanag ay nag-leak ng creative energy. At ang bawat validation na hinahanap nila sa iba ay isang confession na hindi pa sila convinced sa sarili nila. Imagine mo, ang isang battery. Bawat beses na nag-uusap ka tungkol sa plano mo, parang may tubo kang ikinukonekta sa battery na yan na nag-drain ng charge. Hindi mo namamalayan, pero pag dating ng execution time, wala ka ng energy, wala ka ng motivation, kasi inubos mo na sa pag-e-explain, inubos mo na sa pag-defend, inubos mo na sa pag-convince sa iba. Pero ang mga tahimik, buong battery nila ay nakafocus sa execution. Buong energy nila ay napupunta sa action, hindi sa announcement. At yan ang dahilan kung bakit mas mabilis silang umabot sa finish line. Walang friction, walang resistance, walang energy leak. Pure focus, pure momentum, pure manifestation. Kaya nga ang sinasabi ng mga experts sa psychology of wealth, guard your vision like you guard your ATM pin. Hindi mo naman sinasabi sa lahat ng tao ang pin mo, di ba? Kasi alam mong delikado yan. Kasi alam mong pwede kang manakawan. Eh bakit ang vision mo, ang dreams mo, ang plans mo ay sinasabi mo sa kahit sino? Walang sense, di ba? At ito pa ang mas deeper na layer. May tinatawag sa psychology na social reality. Ibig sabihin, pag sinabi mo sa iba ang goal mo, ang brain mo ay nagre-release ng dopamine, yung happiness chemical, na parang nag-achieve ka na. Kaya nga ang mangyayari, satisfied ka na sa announcement. Satisfied ka na sa validation na nakuha mo. At nawalan ka ng urgency na gawin. Kaya nga ang mga taong laging nag-post ng 2025 is my year, ang New Year, New Me, ay usually hindi nag-succeed. Kasi nasatisfy na ang ego nila sa announcement. Wala na silang hunger. Pero ang mga tahimik, ang mga hindi nag-announce, yung hunger nila ay nandun pa rin. Yung fire nila ay burning. At yan ang nag-propel sa kanila patungo sa actual achievement, hindi lang sa imaginary victory. Ngayong alam mo na yan, naiintindihan mo na bakit ang mga tunay na millionaire ay low-key. Bakit ang mga tunay na successful ay hindi nagpaparamdam. Hindi dahil snob sila, kundi dahil strategic sila. Protective sila ng kanilang energy, protective sila ng kanilang vision. Kaya, heto ang challenge ko sa iyo ngayong araw na to. Sa comment section, magsulat ka ng isang powerful affirmation. Hindi simpleng sana maging mayaman ako. Hindi yan makakarating sa universe, kundi isang declaration, isang statement na parang totoo na. Halimbawa, I am a money magnet.
Wealth flows to me effortlessly. O kaya I am aligned with abundance. Opportunities find me everywhere. Isulat mo yan sa Taglish o pure English, bahala ka. Pero dapat declarative. Dapat present tense. Dapat feeling mo totoo na. Kasi ang act of writing ay isang form of manifestation. Ang act of typing ay isang energetic signature na nire-record ng universe. At tandaan, hindi ka nag-iisa dito. Yung mga mag-comment dito ay yung tribe mo. Yung mga taong naka-tune in sa same frequency. Yung mga taong serious sa pag-level up. Kaya i-claim mo yan ngayon. Walang hiya-hiya, walang takot kasi deserve mo ang success, deserve mo ang wealth, at deserve mo ang buhay na hindi ka nag-aalala sa bills. Ngayon, punta na tayo sa meat ng topic. Paano mo i-apply ang power of silence sa actual life mo para maging wealth magnet ka? Una sa lahat, kailangan mong intindihin na ang pagiging tahimik ay hindi katulad ng pagiging pasibo. Yan ay strategic silence. Yan ay conscious decision na mag-conserve ng energy para sa execution. Kaya ito ang unang hakbang. Stop the unnecessary announcements. Pag may plano ka na mag-start ng business, huwag mong i-broadcast sa Facebook. Huwag mong ikwento sa lahat ng kaibigan mo. Kasi ang bawat taong hindi naka-align sa vision mo ay potential energy vampire. Maaring sincerity nila ay totoo. Maaring concern lang sila. Pero ang doubt nila, ang fear nila, ang limiting beliefs nila ay tumatago sa psyche mo. At yan ay nag-create ng resistance sa manifestation process mo. Kaya nga ang rule ng mga millionaire, share your goals only with people who are already where you want to be. Share your vision only with mentors, coaches, o mga taong nag-succeed na, hindi sa mga ka-level mo. Hindi sa mga taong nag-struggle pa rin kasi hindi nila kayang mag-give ng energy na need mo. Hindi nila kayang mag-provide ng encouragement na authentic. At yan ay understandable. Hindi sila masama, pero hindi lang sila ang right audience para sa dream mo. Pangalawa, gawin mong practice ang silent wins. Pag may na-achieve ka, kahit maliit lang, wag mong i-post agad. Wag mong i-announce agad. Samantalahin mo muna yung feeling ng accomplishment ng pribado. Let it marinate sa system mo. Kasi ang instant gratification na nakukuha mo sa likes at comments ay nag-short circuit ng internal reward system mo. Nagiging addict ka sa external validation. Nagiging dependent ka sa reaction ng iba. At yan ay isang trap. Kasi pag walang nag-like, pag walang nag-comment, feeling mo failure ka. Pero ang totoo, ang success mo ay hindi dependent sa validation ng iba. Ang success mo ay measured lang sa actual results, sa actual bank account, sa actual peace of mind, sa actual freedom na na-achieve mo. Kaya nga ang mga tunay na successful ay hindi naghahangad ng applause. Kaya nga sila tahimik. Kasi ang validation na kailangan nila ay galing sa kanilang sarili at sa universe, hindi sa social media. Pangatlo, mag-develop ka ng stealth mode mentality. Ibig sabihin, while everyone is talking, ikaw ay doing. While everyone is posting, ikaw ay building. While everyone is explaining, ikaw ay executing. Ang mindset na yan ay game changer kasi ang reality ay ganito. Ang mundo ay rewards action, not intention. Ang universe ay nag-respond sa frequency ng movement, hindi sa frequency ng announcement. Kaya nga pag nag-announce ka lang pero walang action, walang mangyayari. Pero pag nag-action ka ng tahimik, ang momentum ay automatic. Ang opportunities ay darating. Ang coincidences na in reality ay synchronicities ay magsisimulang mag-unfold. At yan ang magic ng silence. Yan ang power na hindi nakikita ng karamihan kasi busy sila sa pag-announce, hindi sa pag-execute. Pang-apat, gumawa ka ng energy audit. Tingnan mo kung sino ang mga taong kinakausap mo araw-araw. Ano ang topics ng conversation nyo? Kung puro reklamo, puro chismis, puro negativity, alam mo na ang kailangan mong gawin. Distance yourself. Hindi mo kailangan maging rude. Hindi mo kailangan mag-ghost. Pero kailangan mong mag-prioritize sa sarili mo. Kailangan mong protektahan ang mental space mo. Kasi ang energy na pinapayagan mong pumasok sa buhay mo ay directly nag-a-affect sa results na makukuha mo. Kaya nga ang mga millionaire ay selective sa circle nila. Hindi dahil mayabang sila, kundi dahil alam nila na ang environment ay nakaka-influence sa behavior. At ang behavior ay nakaka-influence sa destiny. Kaya kung gusto mong mag-transform, kailangan mo munang baguhin ang environment mo.
At yan ay nagsisimula sa paglimit ng exposure mo sa toxic energy. Panglima, mag-invest ka sa internal focus. Instead na mag-worry ka kung ano ang iniisip ng iba, mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa skills na kailangan mong i-develop, sa knowledge na kailangan mong i-acquire, sa habits na kailangan mong i-build. Kasi ang external success ay reflection lang ng internal state. Pag ang loob mo ay organized, disciplined at focused, ang labas ay automatically mag-reflect nun. Pero pag ang loob mo ay chaotic, distracted at anxious, kahit anong gawin mo sa labas, hindi ka mag-succeed. Kaya nga ang priority dapat internal, hindi external. At ang pagiging tahimik ay isang manifestation ng internal strength. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng validation kasi confident ka na sa sarili mo. Hindi mo na kailangan mag-explain kasi alam mo kung saan ka papunta. At yun ang frequency na attractive sa opportunities, sa wealth at sa success. Pang-anim, alamin ang difference between secrecy at privacy. Secrecy ay may halong takot. Privacy ay may halong power. Pag nagse-secret ka ng plans mo dahil takot kang husgahan, yan ay galing sa scarcity mindset. Pero, pag nag-privacy ka ng plans mo dahil protective ka ng energy mo, yan ay galing sa abundance mindset. At yan ang subtle pero important na distinction. Kasi ang goal ay hindi maging paranoid. Ang goal ay maging strategic. Ang goal ay protektahan ang vision mo, hindi dahil weak ka, kundi dahil strong ka. Dahil alam mo ang value nun. Dahil alam mo na yan ay asset na kailangan mong bantayan. Pang-pito, gumawa ka ng silence ritual. Bawat umaga, mag-allocate ka ng at least 10 minutes na walang phone, walang TV, walang distractions. Just you and your thoughts. Meditation yan, prayer yan, o kahit simpleng pag-reflect. Ang purpose nito ay i-recalibrate ang energy mo. I-realign ang focus mo at i-reconnect ka sa vision mo. Kasi ang problema ng karamihan, paggising pa lang ay nakascroll na sa social media, nakakonsume na ng iba't ibang energy at nawawala na ang control sa sariling araw. Pero pag nag-start ka ng araw mo sa silence, ikaw ang nag-set ng tone. Ikaw ang nag-dictate ng frequency. At yan ay powerful. Yan ay life-changing. At finally, gawing priority ang results over recognition. Ibig sabihin, ang goal mo ay hindi ang maging kilala. Ang goal mo ay maging successful. At maraming taong successful na kilala pero hindi masaya. Pero yung mga tahimik na successful, yan ang sweet spot. Yan ang ideal. Kasi may freedom sila. May peace sila. May control sila sa buhay nila. Hindi sila beholden sa imahe. Hindi sila pressured ng expectations. Kaya nga pag mag-set ka ng goals, wag mong gawing priority ang recognition. Gawing priority ang actual wealth, ang actual freedom, ang actual peace of mind. Kasi yan ang tunay na success. Hindi ang dami ng followers, hindi ang dami ng likes, kundi ang kalidad ng buhay na na-achieve mo. Ngayon alam ko ang iniisip mo, paano kung kailangan kong mag-promote ng business? Paano kung kailangan kong mag-market? Valid yan. At ang sagot ay simple. May difference between strategic communication at unnecessary announcement. Pag nag-promote ka ng business, yan ay calculated. Yan ay may purpose. Yan ay may ROI. Pero pag nag-announce ka lang ng plans mo na wala pang concrete action, yan ay energy leak. Yan ay validation seeking. Kaya ang rule, announce only when it's ready. Promote only when it's done. Share only when it's proven. At yan ang secret ng mga tahimik na yumayaman. Hindi nila sinasabi ang plano. Sinasabi nila ang resulta. Tingnan mo ang mga kilalang business tycoons sa Pilipinas, yung mga tunay na billionaire. Ang dami mong marinig na business ventures nila na biglaan lang. Hindi mo narinig na gagawin nila, tapos biglang nandyan na, biglang operational na, biglang successful na. Yan ang power ng stealth execution. Yan ang power ng silence. Habang ang iba ay busy sa pag-announce, sila ay busy sa pag-build. Habang ang iba ay nag-i-explain ng vision, sila ay nag-i-execute na. At yan ang dahilan kung bakit sila nandun at ang iba ay nandito pa rin. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa connections lang, kundi dahil sa discipline, dahil sa focus, dahil sa pagiging strategic sa energy. At eto pa ang isang layer na importante, ang law of reversed effort.
Ibig sabihin, pag sobrang pilit mo, pag sobrang ginugusto mo, pag sobrang ine-explain mo, ang universe ay nagpi-push back kasi ang vibration mo ay lack. Ang vibration mo ay, I don't have it yet. Kaya kailangan kong i-convince ang sarili ko at ang iba na mangyayari to. Pero pag tahimik ka, pag chill ka, pag may trust ka na mangyayari kahit hindi mo i-announce, ang vibration mo ay abundance. Ang vibration mo ay, I already have it internally at papasok na lang yan externally. At yan ang frequency na attractive sa manifestation. Kaya nga ang millionaires ay calm, ang billionaires ay composed. Hindi sila nagpapanik, hindi sila nag-a-announce ng desperado kasi alam nila na mangyayari ang dapat mangyari. Kasi nagtitiwala sila sa process, kasi aligned sila sa universal laws. Alam mo yung feeling na may exam ka bukas pero confident ka kasi nag-review ka ng bongga. Hindi ka na nag-e-explain sa iba na nag-review ka. Hindi ka na nag-a-announce na ready ka. Kasi alam mo sa sarili mo na ready ka. Ganun ang dapat na energy mo sa financial goals mo, sa career goals mo, sa life goals mo. Hindi na kailangan ng announcement. Hindi na kailangan ng validation. Kasi ang preparation mo, ang action mo, ang alignment mo ay solid na. At yan ang makikita ng universe. At yan ang re-responda ng universe ng opportunities, ng luck, ng synchronicities na feeling mo magic, pero in reality ay natural lang na resulta ng tamang frequency. Kaya ngayong alam mo na ang mechanics, eto na ang tanong. Ano ang itsitsura ng buhay mo 5 years from now kung hindi mo ito ia-apply? Kung patuloy ka pa ring nag-a-announce pero walang action. Kung patuloy ka pa ring nag-e-explain pero walang execution. Kung patuloy ka pa ring naghahangad ng validation pero walang internal confidence. Alam mo na ang sagot, pareho pa rin. Same financial status, same problems, same frustrations. At yan ang pinakamasakit na realization. Hindi ang failure, kundi ang stagnation. Ang feeling na nag-effort ka, nagpangarap ka, pero wala pa ring nangyari. At yan ang mangyayari pag hindi mo ina-apply ang power of silence. Pagpatuloy mong ina-announce ang bawat hakbang mo. Pagpatuloy mong sinisik ang validation ng iba. Pagpatuloy mong ina-explain ang sarili mo. Kasi ang lahat ng yan ay energy leak. Ang lahat ng yan ay frequency na hindi aligned sa abundance. Imagine mo yung classmate mo nung high school na tahimik lang. Yung hindi nagpaparamdam. Yung hindi sumasali sa drama. Tapos ngayong magre-reunion na kayo, successful na siya. May business, may properties, may investments. At ang sasabihin lang niya, pag tinanong mo kung paano, ginawa ko lang yung kailangan kong gawin. Walang kwentong mahaba, walang dramatic story. Kasi ang success ay simpleng resulta ng consistency at focus. At yung consistency at focus ay mas achievable pag walang distractions, pag walang unnecessary conversations, pag walang energy leaks. Kaya nga ang mga tahimik ay mas mabilis mag-succeed kasi ang buong atensyon nila ay nakadirect sa goal. Walang nakakaistorbo, walang nakakaagaw ng energy. At hito pa ang reality check. Ang mundo ay hindi naghihintay. Ang opportunities ay hindi nag-aabang. Ang timing ay crucial. Kaya pag nag-waste ka ng time sa pag-explain, sa pag-announce, sa pag-defend ng plans mo, ang mga taong tahimik pero nag-e-execute na ay nangunguna na. Ang mga taong focused ay naka-advance na. At pag nag-umpisa ka pa lang, ang layo na nila. Hindi dahil mas talented sila, hindi dahil mas swerte sila, kundi dahil nag-umpisa sila ng mas maaga. Nag-umpisa silang tahimik habang ang iba ay busy pa sa pag-announce. Kaya kung ayaw mong maiwanan, kung ayaw mong mag-regret, kailangan mong mag-shift ngayon. Kailangan mong tanggapin ang power of silence ngayong araw na to. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Kasi ang totoo, ang transformation ay nagsisimula sa decision. Ang success ay nagsisimula sa commitment. At ang commitment ay nagsisimula sa action. Kaya ito ang challenge ko sa iyo. Simula ngayong araw na to, mag-commit ka na hindi ka na mag-a-announce ng plans. Mag-commit ka na ang focus mo ay execution, hindi explanation. Mag-commit ka na ang priority mo ay results, hindi recognition. At panoorin mo kung paano mag-shift ang buhay mo. Panoorin mo kung paano biglang dumating ang opportunities na hindi mo in-expect. Panoorin mo kung paano biglang mag-align ang circumstances in your favor. Kasi yan ang magic ng universe. Yan ang reward sa mga taong nag-trust sa process. Yan ang reward sa mga taong tahimik
pero determinado. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa journey na to. Ang lahat ng nag-comment dito, ang lahat ng nag-like, ang lahat ng nag-subscribe ay kasama mo. Kami ay tribe. Kami ay community ng mga taong nag-level up. Kami ay yung 1% na nag-invest ng time para sa financial education. Kaya wag kang mag-atubili, wag kang mag-hesitate. Kasi deserve mo ang buhay na hindi ka nag-aalala. Deserve mo ang buhay na may freedom. Deserve mo ang buhay na ikaw ang nagko-control, hindi ang circumstances. Ang journey mo patungo sa wealth ay nagsimula na. Pero hindi ito ang end. Ang video na ito ay first step lang. May next level pa, may next frequency pa. At ang access mo sa next level ay nasa screen ngayon. May video akong specially curated para sa mga taong nag-complete ng video na to. Yan ay ang continuation ng transformation mo. Yan ay ang next chapter ng financial awakening mo. Kaya wag mong pabayaan ang momentum na to. Click mo yan ngayon. I-absorb mo ang next layer of knowledge. Kasi ang bawat video ay isang upgrade. Ang bawat lesson ay isang level up. At ang goal natin ay hindi lang maging successful. Ang goal natin ay maging unstoppable. Ang goal natin ay maging yung taong tinitingnan ng iba at sinasabing paano niya nagawa yan. At ang sagot mo, simple lang, tahimik lang, focused lang, at aligned sa power ng universe. Kaya